Sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, kami po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Awitin po natin bilang una ang numero 89 sa ating himnaryo. Darating ang araw na hindi mo maiiwasan, sa dakong silangan ay lilitaw. Makikita ng mata hanggang doon sa kanluran. Si Jesus liwanag di matitigan. Darating ang Panginoon ay maghukom. Darating at siya ay maghukom. Darating ang Panginoon. Si Kristo Jesus ang siyang hahatol. Sa tunog ng pakakak, mga patay mabubuhay. Harap sa haring pagsusulitan, ang gantimpala sa lahat ng tao'y ibibigay. Ligaya sana mo ng tagumpay. Darating ang Panginoon ay maghukom. Darating at siya ay maghukom. Darating ang Panginoon. Si Kristo Jesus ang siyang hahatol. Ang krus nating pinasan, diniting maisalunga. Huwag bayaang mawala ng pag-asa. Sa daan ng Kristiyano'y sikapin mong mapasama. Huwag sa apoy na walang hanggang dusa. Darating ang Panginoon ay maghukom. Darating ang Panginoon. Darating ang Panginoon. Si Kristo Jesus ang siyang hahatol. Atin pong patuloy na sambahin at luwalhatiin ang ating Panginoong Hesukristo
numero 115 po sa ating mga himnaryo. Ako'y hindi dito laging namamayan. Ang bayan ko'y doon sa kabilang buhay. Ako'y dito ngayon lamang naglalakbay atas ng Diyos na marangal. Dinggin ang aral ni Jesus, sundin mo ang kanyang utos, magbalik loob ka sa kanya'y pasako naghihintay siyang lubos. Huwag nating lingunin ang pinagdaanan na buhay alipin. Itong sanlibutan, puso'y ititig mo sa kahit nasaan. Do'y walang gulong muhaw. Dinggin ang aral ni Jesus, sundin mo ang kanyang utos, magbalik loob ka sa kanya'y pasako naghihintay siyang lubos. Ano aking lugod kung ating parating biyayang pangako ni Jesus sa atin. Lord, bawang lugod, Lord, bawang aliw, kamakayay, di tayo
Patuloy po nating purihin at sambahin ang Panginoong Hesukristo. Huling awit mga kapatid, numero 128 sa atin pong mga himno. Ang ating Panginoong si Jesus, tumatawag na may lunos, nang upang sa sala ay matubos, tanggapin siyang lubos. Ngayo'y ating ulinigin si Kristong giliw sa tawag niyang tailin. Dinggin natin siyang mahinusay sa pagtawag na may lumbay. Sa atin ay may kapangakuan kung diringgin ang tunay. Ngayo'y ating ulinigin si Kristong giliw sa tawag niyang taimtim. Puso natin ay buksan sa Kanya at sa tawag tumalaga, upang tayo'y maligtas sa dusa. Ngayo'y tanggapin siya. Ngayo'y ating ulinigin si Kristong giliw sa tawag niyang tailin. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal, ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sa salay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay siya.
nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, mga pinagpipitaganan at mga iginagalang po natin, na una na nga sa lahat sa atin munang sariling sangbahayan, ang pagliligtas ng Panginoon ay kinakailangang magpasimula muna sa atin munang mga sariling kaluluwa, sa ating mga kabiyak ng puso, sa lahat ng atin mga anak, mga manugang, mga apo, kasambahay at mga kamag-anakan sa laman. Binabati din natin ang lahat ng mga kaibigan na ibinigay sa atin ng Diyos na wala pong sawa sa pakikipagkaisa sa atin sa ganito pong mga banal na gawain, na ito ang tunay na dahilan kung bakit tayo po ay nilalang ng Diyos para po tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Efeso 2:10, tayo nilalang ng Diyos para sa Panginoong Jesus, para lumakad, sumunod, mabuhay sa lahat ng mga mabubuting gawa na kanyang inihanda noong una pa, upang tayo po ay makarating sa ating patutunguhan, sa makatwid po baga sa buhay na ito, sa lahat ng kapayapaan, mga kasaganaan hindi lamang sa laman kung hindi sa espiritu. Magiging mayayaman tayo sa espiritu na walang iba kung hindi ang mga utos, aral, mga salita ng Diyos na banal, matuwid at mabuti,
sa Romano 7:12 hanggang sa marating natin ang dulo ng ating paglalakbay. Alalaon po baga ang ipinangangako niya na kung tayo'y magtitiis sa paglilingkod sa Kanya ng buong kabanalan, Mateo 24:14, pagkakalooban tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Sa Huwebes po ng gabing ito, ngayon po ay Agosto 7. Ihanda na po natin ang ating mga kaluluwa. Tayo po ay magpasimula ng tipunin natin ang lahat ng ating mahal sa buhay sa loob ng ating tahanan. Saan man tayo naroon, sa kwarto, sa salas, ang Diyos po ay sumasa atin kung ating sinusunod ang Kanyang mga utos. Hindi na nating kailangan pang lumabas. Gumastos pa, ang mahal ng pamasahe ngayon. Ang hirap pang humanap ng masasakyan. Napakagulo pa sa mga lansangan. Nasa mga sasakyan na tayo. Kung minamalas-malas kayo, ma-hold up ka pa. O kaya yung sinasakyan nating mga bus at mga jeepney o mga tricycle, mga madidisgrasya pa sa daan. Kaya nga upang ang lahat ng mga bagay na ito ay ating maiwasan, yayamang hinahanap natin ang kapayapaan, hinahanap natin ang pagpapala, ang pamamatnubay, sa ating nag-iisang Diyos na buhay na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya rin ang may sabi na kung tayo po'y maglilingkod sa Kanya, pumasok tayo sa ating mga silid. Isara natin ang ating mga bintana at ang ating mga pintuan. Luluhod tayo sa Kanyang pangalang Kristo Jesus, Filipos 2:10. Diringgin ng Ama ang ating mga pananalangin at tayo po ay Kanyang pagpapalain. Kaya nga po, mag-uumpisa na tayo mga kapatid. Ihanda na natin ang ating mga banal na kasulatan. Huwag nating ikahiya ang Panginoong Jesucristo. Kahit na nag-iisa tayo, dadalawa o tatatlo, bakit kayo mahihiya na matawag kayo ng mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mga anak tayo ng Diyos? Sino bang kinahihiyaan ninyo? Yung mga kapitbahay, yung mga kamag-anak? Huwag kayong mahihiya sa kanila. Walang makapagliligtas kung hindi ang nag-iisang Diyos at tagapagligtas na siyang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa Kanya lamang tayo magpapaalipin. Maninikluhod tayo mga kapatid. At ibig po ng Panginoong Jesucristo na ipaalaala sa lahat na habang ang lingkod po ninyo ay nangunguna sa ating pananalangin, sa pagkakataon po na aking ipinagpapasalamat ang aking mga minamahal sa buhay, gayon din po inyong sabayan si kapatid na Cirilo sa inyong mga kalooban, na binabanggit din po ninyo ang mga pangalan ng inyong mga asawa, mga anak, mga manugang at mga apo. Hindi po sa ang Diyos ay hindi makapangyarihan sa lahat. Totoo po, alam na ng Diyos ang lahat ng mga bagay bago pa natin buksan ang ating mga bibig at bago tayo manalangin. Alam na niya ang lahat ng ating kailangan. Ngunit, sa atin pong mga pananampalataya, ito po ang aming mga karanasan na sa ganito pong marubdob na mga hangarin na maipakilala sa Panginoong Hesus ang ating mga pag-ibig sa ating mga sariling mga mahal sa buhay at sa lahat ng ating mga kaibigan at sa lahat ng mga tao, kung baga maaari sa ibabaw ng sanglibutan, amin pong inuusal ang pangalan ng aming mga mahal sa buhay sa gabi at araw. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang,
Ikaw po ay Diyos na sadyang kapita-pitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng kanyang mga bagay na kanyang nilalang. Amang banal, masusumpungan mo po muli kami sa silong po ng aming mga dampang tahanan. Kahit na po kami nag-iisa, dadalawa o tatatlo lamang sa bilang, itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa pangalan mo pong Kristo Jesus. Ipinaiilang lang namin sa iyo una sa lahat ang amin pong mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Maraming mga araw ang mapayapa. Nilipos mo kami ng buhay, kagaling at kalakasan. Pinalipas mo pong muli sa aming mga hiram na buhay. Ikaw po na Diyos, nag-iisang buhay na Diyos, na Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ng iyong mga propeta, ng aming mga minamahal na mga magulang, na iyong tinawag, kinahabagan, nagtapat sa iyo hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Sa Huwebes po ng gabing ito, Ama, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang kagalang-galang mo pong pangalang Kristo Jesus sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama, kung kami po nagkulang na nagkasala laban sa iyo, ituring mo na lamang po kabiglaanan, kagipitan, kamangmangan. Higit na nga po, napakamarami sa amin na nasa kani-kanila pang mga musmus na puso at isipan at mga kabataan. Wala pa pong kamuwangan sa pagkaalam ng matuwid na paraan ng mga paglilingkod sa iyo. Ama, kung anuman ang nagawa namin na mga pagkakasala sa iyo, patawarin mo po kaming lahat sa amin pong mga nagawang kasalanan. Panginoon po naming Jesus, hindi po namin nalilimutan ang patuloy mo ring pag-iingat, pagpapagaling, pagpapalakas, pagbibigay ng kapayapaan at ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. Una na nga po sa lahat ng aming mga minamahal sa buhay, katulad po naming dalawang mag-asawa ni kapatid na Rosita. Maraming salamat po, hindi mo pa pinababayaan ang sinuman sa aming mga anak. Salamat sa pagpapanatili mo sa buhay, kagalingan, kapayapaan at kalakasan kay Emmanuel, kay Bobby, kay Noel, kay Ruth at kay Joel. Sa aming mga manugang, kay Teofilo, kay Rosemary, kay Flor, kay Irene, kay Cheche at kay Malu. Sa lahat po ng aming mga apo, kay JC, BJ, JR at John Macho, kay Paul Noren at Sarah, Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. At kahit na nga po sa iba pa naming mga kamag-anakan sa laman na nangingibang bansa at mga bayan upang magsihanap ng kanilang kakainin sa araw-araw, ipinagpapasalamat namin sa iyo ang pagpapanatili mo pa rin sa mga kagaling at kalakasan ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, ni Abner, ni David, ni Daniel, Valencia, ni Shannon, ni Ana Lira, ni Jacob, gayon din po ni kapatid na Beyan Gonzales, Guanson, sa malayong dako ng Canada, higit na nga po kay kapatid na Lolita, gayon din po kay Susan, kay Lenlen, kay Jingjing, kay Fe at kay Ador Aquino, kay Pido at Victoria Malangkes, kay Rosemary at kay Flor, at marami pang mga mahal namin sa buhay, na hindi na namin nasambitla ang kani-kanilang mga pangalan, gayon din po ang mga kaibigang ibinigay mong kasalo naming kumakain, nakikinig, umiinom ng iyong mga banal na aral. At sa lahat ng mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo put sa katotohanan, 10 ng kani-kanilang mga kabyak at mga mahal sa buhay,
Gayon din po sa bawat loob at labas ng kanilang tahanan at mga mumunting ari-arian. Maraming salamat sa iyo, Ama, kung paanong iningatan mo, pinagpala ang lahat ng mga bagay na ito sa amin sa malayong dakong ito ng Los Angeles, California. Gayon din ang walang saway sinasampalataya na namin. Patuloy mo pong ipinararanas sa kanilang lahat sa bawat sandali na nagdaraan sa ibabaw nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Hindi rin po namin nalilimutan na ipagpasalamat sa iyo na maging ang lahat ng aming mga kapatid sa laman. Hindi mo rin sila pinababayaan. Salamat po sa iyo, Panginoon. Iniingatan mo pa si kapatid na Ekspektasyon, gayon din po si Prospero. Gayon din, Panginoon naming Hesukristo, si Felicidad, si Dolor, si Eliezer, si Neftali, si Fe at si Lolita. At gayon din iningatan mo ang kani-kanilang mga kabyak, mga anak at mga sariling sangbahayan. Sa Huwebes po ng gabing ito, Panginoon, lubos naming sinasampalatayanan, patuloy mo po silang lahat na pagpapalain at iingatan, at dumating nawa ang iyong kalooban na ang lahat sa kanila ay matipon mo rin sa iyong banal na iglesia. Sa ikalawang pagparito mo po'y makasalubong kaming lahat, magsipagtamo kami ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Panginoon, isinasamo din namin sa iyo sa Huwebes ng gabing ito, na sa araw at oras na ito habang kami nagsisipakinig, hipuin mo po ang aming mga lupang katawan. Banalin mo sana ang aming mga kaluluwa at ang aming mga espiritu. Tulungan mo pong maragdagan ang aming mga pananampalataya at maragdagan din ang kagalingan at kalakasan ng marami na sa aming patuloy na nagsisitanda, patuloy na humihina ang lupang katawan at nalalaman ng nalalapit na rin ang araw ng aming mga pagtulog sa aming mga libingan. Una na nga po ang iyong hamak na lingkod. Gayon din si kapatid na Rosita na aking asawa. Gayon din kay kapatid na Prospero Glenda, kapatid na Concepcion Tenedero, Floro Dator, Robert at Mercedita Heine, at maaawat mahabag ka rin, Panginoon, kay kapatid na Olivia at kay kapatid na Mirna, kay kapatid na Rogelio at kay kapatid na Ekspektasyon Valencia. Ama, sa Huwebes ng gabing ito, busugin mo po sanang muli ang aming kaluluwa. Kasangkapanin mo po lamang ang bibig at ang labi ng iyong hamak na alipin. Linisin mo po ang kanyang puso, banalin mo po ang kanyang kalooban, at kung dumating sa amin ang kanyang tinig, magsisampalataya kaming ikaw nga ang Panginoong Hesus. Hanggang sa huling araw na ito, umuugit, nagtuturo sa amin, nag-iingat sa amin, at sa gabi pong ito, Panginoon, ang aming mapapag-aralan, langkapan mo nawa ng bisat kapangyarihan, magamit po namin sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Ama, ang lahat ng ito, isinasamo namin, idinadalangin namin, ikaw ang nagturo sa amin, anuman ang aming hihingin sa iyong pangalang Kristo Jesus, ito ang iyong diringgin sa langit. Ito ang iyong ibabasbas, ibebendisyon at ipagkakaloob sa amin sa tanging pangalan mo pong Kristo Jesus magmula po ngayon at magpakayi kailanman. Amen. At ngayon po ay atin nang ihanda ang ating mga Biblia at magpapasimula na po tayo sa ating banal na aralin na inihanda po ng ating Panginoong Hesukristo doon sa kanyang kaharian sa langit. Buksan po natin ang Ezekiel 14:14. Ito po ang ating pinakapaksa. Bagaman ang tatlong lalaking ito na si Noah, si David at si Job ay nangando roon, ang kanila lamang ililigtas ay ang kani-kanilang sariling mga kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katwiran, sabi ng Diyos. Dito po sa paksang ito, ay napakaliwanag po
Sa katotohanan nga po ay wala nang dapat ipaliwanag. Ito raw tatlong lalaking ito, kilala natin si Noah, si Daniel at si Job. Ito'y mga unang mga tao na mga banal, na sila po ay mga iniligtas ng Diyos. Datapwat kung bakit ito, ibig na maunawaan natin sa Huwebes ng gabing ito, sapagkat nalalaman nga po natin, na hayag sa ating kapaligiran, ang hindi mabilang na mga tao na nagsisitawag, humihingi ng tulong, nagpapahabag at nag-iintay ng kaligtasan sa mga tao. Lalo na nga po doon sa mga tao na bagaman mga banal, matagal ng mga patay. Dito napakaliwanag sa paksa natin, kahit na naroon si Noah, nunong Noah, si Propeta Daniel at si Job, ito'y mga banal Hindi daw po ito makapagliligtas. At ito'y malimit nating mapakinggan, datapwat hindi pa natin nabibigyan ng lubos na pagliliwanag. Kaya ibig ng Panginoong Hesus sa kapakanan ng mga nakikinig, lalo na nga po kayo na mga kaibigan namin na bagong nagsisipakinig. Bakit nga po baga? Kahit na ang mga unang-unang mga lingkod ng Diyos, hindi pala natin dapat tawagan sapagkat hindi raw makapagliligtas sa anumang mga kasakunaan na ipadadala ng Diyos dito sa lupa. Mga tagapakinig po namin, at ang ililigtas nila yung kanilang sariling kaluluwa lamang sa pamamagitan ng kanilang katwiran. Meron tayong dapat na unawain. Kung gusto nating maligtas, ako gusto kong maligtas, kayo gusto nyong maligtas, diretsuhin na natin ang pananalita. Gusto kong makarating sa langit, kayo gusto rin yung makarating sa langit. Alin ba yung mga katwiran na ginawa ng tatlong lalaking ito? Ganyan po ang pag-aaral ng banal na kasulatan para yung ginawa nila, matutuhan naman natin at magkaroon tayo ng kaligtasan. Ayon nga po baga sa banal na kasulatan, una nating itanong, sino-sino po baga ang tatlong mga lalaking ito, katulad po ni nunong Noah? Basahin po natin. Mga tagapakinig at mga magulang, ang sagot sa unang tanong, sino-sino ba ang tatlong lalaking ito? Hebreo 1:1. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ang tanong natin, napakaganda. Sino ba itong Noah? Sino ba itong Daniel? Sino ba itong si Job? Ang sagot sa atin, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon. Bakit unang panahon? Kilala naman natin si nunong Noah. Unang-una yan Nung gunawin pa ang unang-unang sanglibutan sa pamamagitan ng tubig. Nakipag-usap ang Diyos. Kanino? Sa ating mga magulang. Kinikilala natin si nunong Noah na pinanggalingan natin, mga kapatid. Alam naman natin magmula kay Eva at kay Adam, lumabas din ang mga lalaking iyan. Kaya sila itinuturing natin ng mga magulang, at ang ating nakuha sa ating katanungan, mga tagapakinig, mga lalaking kinausap ng Diyos ng kani-kanilang panahon. Ano pa ang mga paglalahad ng Biblia na talagang sila nga'y kinausap ng Diyos? Genesis 6:8. 2,355 taon bago nagkatawan tao ang Panginoong Hesukristo. Tandaan ninyo, nakipag-usap daw ang Diyos kay Noah, mga kapatid, noong unang panahon. Genesis 6:8. Dadapwat si Noah ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon, at sinabi ng Diyos, nagsalita ang Diyos, nakipag-usap kay nunong Noah. At sinabi ng Diyos kay Noah, ang wakas ng lahat ng bagay ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan
dahil sa kanila. At narito, sila'y aking lilipulin kalakip ng lupa. Kaya nalalaman po natin yan Yan ang kasaysayan ng unang pagkagunaw. Bakit po? Sapagkat ang mga tao sumama. Walang natatakot sa Diyos. Hindi ko nababasahin pa ang maraming mga talata. Kaya nga ginunaw para lipulin ang lahat ng mga tao. Datapwat ang ninuno natin na si Noah na may takot sa Diyos, kinausap ng Diyos, inutusan, gumawa ka ng daong. At nasusulat po nang magawa na ang daong, wala namang pumasok na tao. Kung hindi yung mga pares-pares na hayop lamang na ipinag-utos ng Diyos kay Nunong Noah at yung 8 kaluluwa, si Nunong Noah, yung kanyang asawa, yung kanyang 3 anak na lalaki, si Sem, si Ham at si Hapet, ang kanyang 3 manugang na babae. Mga tagapakinig, sa makatwid, yan ay nagpapatunay, nakipag-usap ang Diyos 2,353 years before Christ. Ngayon, tungkol naman kay Daniel, buksan natin ang aklat ni Propeta Daniel 1:1. Nang ika-3 taon ng paghahari ni Jehoiakim na hari sa Huda, ay dumating sa Jerusalem si Nabucodonosor na hari sa Babylonia. Alam din natin ang kasaysayan nito, nang ang bansa ng Israel ay tumigas ang ulo at bumaling sa paglilingkod sa mga Diyos-Diyusan, pasimula pa nga nang mamatay si David, ang humalili ay si Solomon na kanyang anak, at pagkatapos ay si Roboam. Mga kapatid, sila po ay nahirate sa paggawa ng larawan at tinatawag na mga Diyos-Diyusan na galit ang Diyos. Ibinigay sila sa kamay ng mga kaaway. Unang-una na nga po sa kamay ni Haring Nabucodonosor ng Babylonia. At ano nga, nang ika-3 taon ng paghahari ni Jehoiakim na hari sa Huda, dumating sa Jerusalem si Nabucodonosor na hari sa Babylonia. Kinubkob niya ang yaon, at ang hari nagsalita kay Aspenas na puno ng kanyang mga bating na siya'y magdala ng ilan sa mga anak ni Israel sa makatwidbaga sa mga lahing hari at sa mga mahal na tao. Kinubkob ni Nabucodonosor ang lahat ng ari-arian ng mga Israelita. Kinamkam niya ang lahat ng mga kayamanang natatago sa templo na ipinatayo ni David sa pamamagitan ng kanyang anak na si Solomon. Yung mga banal na bagay dinala roon sa Babylonia, at ipinag-utos pa niya sa kanyang pinakapunong bating, yung kanyang pinakaheneral, na magdala ka rin ng mga lalaki na lahing hari at mga matatalino, at sila'y aking tuturuan ng salita natin, at sila'y makakatulong natin sa ating kaharian. Kung babasahin ninyo, mga kapatid, at dito nga napasama ang lalaking si Daniel, 1:6 ng Daniel. Ito'y panahon 607 before Christ. Tandaan ninyo, ang Diyos nakikipag-usap sa ating mga ninuno, sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan. Sa pagkakataong ito, kinausap ng Diyos, mga magulang at mga kapatid, ang ating ikalawang lalaki na tinutukoy ng paksa na lalaking si Daniel. 1:6. Nasa mga ito nga, sa mga anak ni Huda, si Daniel. At may kasama pa siyang 2 pang propeta, si Ananias, si Misael at si Azarias, 3 propeta. Si Daniel nga, eto na, ay pinasumpong ng Diyos ng lingap at habag sa paningin ng Pangulo ng mga bating. Hindi ko na po wika nga uuriratin pa yung mga sumunod na pangyayari. Dito po, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan
na wag masyadong atangan ng pahirap ang mga propetang ito. Una na nga si Daniel, mga iginagalang na mga tagapakinig. Pinag-utusan pa niya ang kanyang mga general na pagpakitaan ng kabutihan ang mga matatalinong lalaking ito ng Diyos, na sila'y bigyan ng masasarap na pagkain ng mga karne, ng mga kung ano man ang kanilang maibigan, at ng pinakamasasarap na inumin na iniinom ng hari, at sila ay sasabay na kumain sa pananghalian, tanghalian, hapunan ng hari at ng mga marangal na tao. Datapwat ang kasaysayan ng mga lalaking ito, sapagkat nalalaman natin ang kapanahunan iyon ay umiiral sa Israel, yung pangingili ng araw ng Sabat, yung hindi tinatawag na pagkain ng baboy, ng karne, yun ay sinunod nila. At nagagalit pa yung mga sundalo, papatayin kami ng hari pag hindi kayo kumain ng karne. Pero sinabi ni Daniel, sabihin mo sa hari, bigyan kami ng 3 o 10 araw. Puro gulay lang ang aming kakainin. Nung panahon na yun, umiiral yung vegetarianism. Mga kapatid, alam natin yan. Pero ngayon, wala na po yun, no? Wala na po yun. Wala nang vegetarianism sa Biblia. At makakakain na tayo ng baboy. At ang wika nga sa unang Timoteo, Kapitulo 4, 1 hanggang 3, ang nagbabawal ng pagkain ng karne, mga utos aral na ng mga demonyo, yung mga relihiyon na yan. Ngayon, wala roon ang ating paksa. Sa panahon po naman ni Job, paano at bakit siya po ay kinausap ng Panginoon Diyos at kailan ang kanyang kapanahunan? 1520 before Christ. Makinig po tayo. Ito po ang taon na napasulat sa Biblia ang kasaysayan ni Job. Sa kanyang uno-uno, may isang lalaki sa lupain ng Uz, na ang pangalan ay Job, at ang lalaking yaon sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos. Makinig kayo. Natatakot sa Diyos, sumusunod sa Diyos, kamukha ni Nunong Noah at kamukha rin po ni Propeta Daniel. Sa makatuwid, ang kinakausap ng Diyos yung may takot sa Kanya, yung sumusunod sa Kanyang mga aral at Kanyang mga palatuntunan. Ikaw man ang ama, kakausapin mo ba yung mga tao na nilalang mo? Na unang-una na nga, sa halip na ikaw ang tawagan, tatawagan yung ibang mga tao. Sa gitna ng pangangailangan, kagipitan, sa kanyang mga pagsubok na ipinadadala sa buhay natin sa lupa. Sa halip na tumawag sa Kanya, tumatawag sa ibang mga Diyos. Diyos-Diyosan, larawan. Hindi kakausapin ng Diyos ang mga taong yan. Hindi sasagutin. Maliwanag po, ang Diyos nakipag-usap sa ating mga magulang, kay Noah, kay Daniel, kay Job. Bakit? Sa kani-kanilang kapanahunan, mayroon silang takot sa Diyos at lumalakad sila sa lahat ng gawang kabanalan. Alam natin ang kasaysayan ni Job at hindi ko na po dapat pang ulit-ulitin, mga kapatid, para wag tayong masyadong humaba. Kaya nga ipinaghanda ko kayo sa inyo ng inyong mga Biblia. Ihanda na ninyo ang inyong mga Biblia para pagkatapos ng inyong pakikinig, matiyak ninyo na kung ako'y nagsinungaling o meron akong hindi nabanggit sa inyo, mababasa ninyo sa inyong mga banal na kasulatan. Basahin ninyo ang mga pagpapala na ginawa ng Diyos kay Job, bagaman ibinigay siya sa kamay ni Satanas upang pahirapan. Gayunman, sinagot ng Diyos, mga kapatid, iningatan, iniligtas. Bakit? Dahil sa kanilang mga ginawang kabanalan, kanilang katwiran. Ano nga po baga naman itong katwiran na nangagawa ng mga lalaking ito na siyang sanhi ng katiyakan ng kanilang mga kaligtasan? Sapagkat sa ating paksa, bagaman ang 3 lalaking ito, si Noah, si Daniel at si Job, nangando roon, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga kaluluwa. Dahil sa kanilang mga katwiran, sabi ng Panginoon Diyos. Ano ba yung mga katwiran na yan? Mga tagapakinig po namin. Basahin po natin ang Hebreo 11:1.
Marami po kasing hindi nakakaintindi kung ano itong katwiran eh. Huwag po kayong magagalit sa akin. Napakarami pong relihiyon. Mga relihiyon daw na wika nga Kristiyano. Ginagamit pa yung pangalang Kristo. At sila daw nasa kanila daw ang pagliligtas, ang pagpapala, at yung mga obispo nila, nananakot. Pag hindi kayo napailalim sa aming pamamahala, pag kayo hiwalay sa amin, sinasabi ng mga obispo ng mga iglesia na yan, natayo ng mga tao, pag hiwalay kayo sa amin, impyerno tayo. Wag po kayong maniniwala. Napakaganda po ng ating mga napapakinggan, mga kapatid at mga magulang, na tayo po ay huwag tayong magpapailalim sa kapangyarihan ng sinumang tao. Isa lang ang ating dapat na katakutan, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ano yung kabanalan? Ano yung katwiran na nagawa ni Noah, ni Daniel at ni Job? Hebreo 11:1. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Maganda po, napakaliwanag. Ano po ang tanong natin kanina? Ano ba naman yung katwiran? Ano ba naman yung kabanalan? Para matutuhan natin, para tularan natin, para gayahin natin, at makatiyak din tayo ng kaligtasan kamukha ni Noah, katulad ni Daniel, at gayon din ni Job. Ano ba yung katwiran na yan? Ano ang binasa sa atin? 11:1, ang pananampalataya. Kapanatagan. Makinig tayo. Ano ba ibig sabihin ng kapanatagan? Kapayapaan. Wala kang katatakutan. Kung ano? Kung mayroon kang pananampalataya. Ano ba ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Panatag na panatag ka. Ano ba yung hinihintay natin? Nakita ba natin yung hinihintay natin? Hinihintay natin ang alin? Ang pagdating ng malakas na ulan, ang pagdating ng malalakas na unos, ang pagdating ng mga sari-saring kalamidad, ang pagdating ng taghirap, ang pagdating ng kawalan. Mga kapatid, ngunit kung mayroon tayong pananampalataya, bagaman hindi pa natin nakikita, kalmante tayo, mga kapatid at mga magulang. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. May nakakita ba sa Diyos? Walang nakakita sa Diyos. Pero, ang tatlong lalaking ito, nagsisampalataya sa Diyos. Paano pinatutunayan ng mga santong sulat yan? 11:7 rin ng Hebreo. Sa pananampalataya, si Noah, nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sangbahayan, na sa pamamagitan nito, hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katwiran ayon sa pananampalataya. Ayan. Ang kanila lamang mga kaluluwa, ni Noah, ni Daniel, ni Job, ang mga liligtas dahil sa sa kanilang katwiran. Alin ang kanilang katwiran? Ang pananampalataya na bagaman hindi nila nakita ang Diyos. Sinampalatayanan nilang ang Diyos ang sa kanila'y nagsalita. Bagaman hindi pa nakita ni Nunong Noah ang unang delubyo universal, sinampalatayanan niyang ang Diyos ang nag-utos sa kanya, gumawa ka ng daong. Gumawa ng daong, nailigtas ang kanyang sariling sangbahayan. Ayan. Kaya nga po, lagi ninyong napapakinggan kay kapatid na si Rilo, Huwebes at Linggo, charity begins at home. Hindi nyo naiintindihan ito Lalo na kayo mga Katoliko, kayo mga Protestante. Sino magtuturo nito sa inyo? May nagbibigay ba ng emphasis na kailangang unahin natin ang ating mga sariling kaluluwa
Pagkatapos, ipasa natin ang pananampalataya o ang kabanalan natin sa ating asawa, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, kabaganagan, at pagkatapos sa kapitbahay, sa kaibigan, at sa ibang mga tao. Charity begins at home, mga kapatid. Simple-simple pero hindi naunawaan ng napakaraming mga nagsasabing sila'y mga Kristiyano. Kaya nga, ano ang masama? Mga kapatid, na ipinakikilala ng Diyos sa ating pag-aaral na nagagawa ng mga tao hindi nila nalalaman. 11:6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang lumalakad sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya lamang ang tagapagbigay gante sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Napakaraming mga relihiyon. Hallelujah, amen, praise the Lord. Just believe in Christ and you shall be saved. Pagkatapos, bebentahan kayo ng payong, bebentahan kayo ng panyo, bebentahan kayo ng kung ano-ano. Huwag niyong kalimutan ang tinatawag na ikapo. Huwag niyong kalimutan ang abuloy dito, abuloy dyan. Pagkatapos, makikita mo yung mga buwisit ng mga obispong yan, may mga palasyo. Merong mga private security guard, may army, may helicopter, may jet plane. Yung mga anak nag-aaral sa iba't ibang malalaking mga kolehiyo sa buong mundo. Samantalang kayong mga miyembro, ginagawa sa inyo? Kung kayo nagbabasa ng mga sulat ni Dr. Jose Rizal at ng mga bayani ng lahi, uunawain ninyo ang kanilang mga itinuturo't mga aral. Yung sulat lang ni Dr. Jose Rizal sa kadalagahang taga Malolos, napakaliwanag. Usisain ninyo, itanong ninyo, ano ba ang bertud ng rosaryo? Ano ba yung mga tubig na iwiniwisik sa inyo? Ano ba yung mga basahan na yan na ginagawa nilang mga Carmen? Pag-aralan ninyo, itanong ninyo sa kanila. At tignan ninyo, baka kayo tulad sa mga alagaing hayop na tulad ng baboy na pinatataba para pagkakwartahan lamang kayo. Ay, huwag kayo magagalit sa akin. Hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nagbabasa. 11:13 ng Ebreo rin, ayon sa pananampalataya, ayan na, nangamatay ang lahat ng mga ito. Hindi lamang po si Nunong Noah, hindi po lamang si Daniel, hindi po lamang si Job, ang lahat ng mga banal. Isama mo na yan, ang mga banal na tulad ni Pedro, ng iba pang mga apostol, isama mo na riyan, pati si Birhen Maria. Hindi kami nagagalit kay Birhen Maria, mga kapatid. Banal ng Diyos yan. Hindi kami nagagalit sa mga unang mga banal. Ang lahat ng mga ito, nangamatay, na hindi tinanggap ang pangako, ang buhay na walang hanggan. Talaga namang wala naman taong hindi namamatay. Kahit na ang pinakabanal na propeta ng Diyos, namatay din. Pati ang kaibigan ng Diyos na si David, namatay. Lahat ng tao, banal at masama, pare-pareho, naghihintay pa ng ikalawang pagparito. Ang lahat ng mga ito'y nangamatay, maliban po kay Enoch at kay Elias. Silang dalawa lang ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos at nakalugod ng puspusan. Kaya si Enoch, tinangay na ng Diyos, hindi nakita ayon sa kasaysayan ng Biblia. At si Propeta Elias, pinasuguan ng karosang naglalagablab na apoy at mga kabayo. Ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga taga-ibang bayan at mga manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Amen. Sa makatwid. Kahit nangamatay na ang lahat ng mga banal na ito, yung kanilang kabanalan, mananatili, hindi po mananakaw sa kanila yung kanilang katwiran. Mga kapatid, kaya nga sinasabi ng ating paksa, hindi sila makapagliligtas ng sinuman, ang kanilang kaluluwa lang ang kanilang ililigtas dahil sa kanilang katwiran. Bakit? Mga huling tanong natin, bakit nga po baga pawang mga banal at mga may takot sa Diyos ang tatlong mga lalaking ito, mga banal na, mga kapatid,
sila'y hindi pa rin makapagliligtas ng kahit isang kaluluwa, ayon sa ating paksa. Magandang tanong. Kahit pala banal ng tatlong lalaking ito, banal na hindi pa rin makapagliligtas ng kahit na isang kaluluwa ng sino man tao. Kahit na mga anak nila, hindi nila maililigtas. Malimit ninyong mapakinggan sa akin. Kahit na asawa ko, mga anak ko, hindi ko kayo maililigtas kung kayo nagsisipakinig. Mga tagapakinig namin, ito pa nga, si Noah, si Daniel, si Job, at si Birhen Maria, si Pedro, kalaban na niya makapagliligtas, maski si Apostol Pablo. Bakit nga? Ano ang dahilan? Anong banal na dahilan? Buksan po natin ang unang Timoteo 2:5. Ganito po ang sinasabi sa atin, 2:5, sapagkat, makinig tayo mga kapatid, ang paksa natin tungkol sa tatlong banal na lalaki. Si Noah, si Daniel, si Job, tatlong mga banal na lalaki, hindi pa rin makapagliligtas ng kahit isang kaluluwa. Bakit nga po? Anong dahilan? Sapagkat may isang Diyos. Ayan. Merong isang Diyos. Ano ba ang Diyos na yan? At may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ayan. Bakit hindi makapamamagitan ang sino man tao para magligtas ng kaluluwa? Meron lang isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ayan. Sino yan? Ang taong si Kristo Jesus. May isang Diyos, may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Sino? Ang taong si Kristo Jesus. Kapag ito po ay binabanggit at binabasa namin, tuwan-tuwa ang mga iglesia ni Manalo. Tuwan-tuwa yung mga walang Diyos. Pumapalakpak ang mga tenga ng mga Trinity. Ayan, kapatid na Cirilo, diretso na, Biblia na nagsasabi, tao si Kristo Jesus. Mga iginagalang na mga magulang at mga kapatid. Unawain po natin, merong isang Diyos. Makinig tayo. Ano ang Diyos na ito? At mayroong tagapagligtas. May isang tagapamagitan. Ayan, makinig tayo. Isa lang ang tagapamagitan, May isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Sino? Ang taong si Kristo Jesus. Itanong muna natin, mga kapatid sa Diyos na ating Panginoon, bilang isang Diyos, ano po baga ang maaasahan natin sa Diyos o sa Panginoon? 43:15 ng Isayas, ako ang Panginoon na inyong banal, ang may lalang ng Israel, na inyong hari. 43:11, ako sa makatwid bagay ako nga, ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Liban sa akin, walang ibang tagapagligtas. Ibalik natin ngayon sa unang Timoteo 2:5. May isang Diyos, may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ayan. Paano ngayon natin sasabihin yan? Paano natin ipaliliwanag yan kung sinasabi ng mga tao, ayan, si Kristo Jesus, tao lang. Ano ang sabi ng Diyos? Maliban sa Kanya, walang ibang tagapagligtas. Kinikilala natin si Kristo, tagapagligtas sapagkat siya mismo nagsasabi, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. San Juan 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nakasugpong sa akin at siya at ako'y sa kanya, gumagawa ng mas maraming kabanalan, magbubunga ng marami, sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, hindi kayo maliligtas. Paano ngayon yan? Bakit nga ba kasi sinasabi na si Kristo'y tao lang? Ayan, merong hiwaga. Hindi po porke sinabing tao, taong-tao na. Mga kapatid at mga magulang. Bakit po? Ano ang pagpapatunay kung sino ang taong bago? Basahin natin, Efeso 2:11. Kaya nga alalahanin ninyo
Na kung noong una, mga hintil kayo sa laman, na tinatawag na di pagtutuli, yung tinatawag na pagtutuli sa laman, na ginagawa ng mga kamay, 2:12, Efeso, na kayo ng panahong iyon ay mga hiwalay kay Kristo. Sa mga di kabilang sa bansa ng Israel, mga hintil kayo nung araw, at mga taga-ibang lupa tungkol sa tipan ng pangako, mga walang pag-asa, mga walang Diyos sa sanglibutan. Dadapwat ngayon kay Kristo Jesus. Kayo na noong panahon ay nalalayo, inilapit sa dugo ni Kristo, sapagkat si Kristo ang inyong kapayapaan, ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa. Giniba ang pader na nagpapahiwalay, mga kapatid, 2:15, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas, may mga palatuntunan, upang sa dalawa, alin yung dalawa? Diyos at tayong mga taong makasalanan, upang sa dalawa, lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago, a new man is created. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Ayan, may isang Diyos, may isang tagapamagitan sa Diyos at mga tao. Sino? Si Kristo Jesus. Ang taong si Kristo Jesus. Alin yung taong yan? Taong bago. A new man. Alin nga baga, mga magulang, napakaganda ng ating pag-aaral. Alin nga po baga yung taong bago na yan? 2:16, ituloy natin ang pagbasa ng Efeso. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan, sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Kaya nga po, mga kapatid, ginagamit ng maraming relihiyon yung krus. Una na nga yung mga Katoliko at ng mga Protestante. Mga Protestante, may mga krus din yan, na nagpapakilala sila talagang anak ng simbahang Katoliko. Totoo po yan, sila'y anak ng dakilang Babylonia. Masasamang mga iglesia rin, ayon sa Apokalipsis. Pero ang kinukuha natin dito, yung krus ay kumakatawan sa tinatawag na sagisag kung paano niya ginawa ang isang taong bago. Nang ipako siya sa krus, dumanak ang kanyang dugo, at ang sino man ngang sumampalataya sa kanya at nabinyagan, nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Diyos, pangalan ng Anak, Kristo Jesus, sa pangalan ng Espiritu Santo, sa makatwid baga, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yan po ang taong bago, mga kapatid at mga magulang. Totoo ba yan? Sang-ayon sa ating mga pag-aaral, 2:16 ng Efeso, ulitin natin, at upang papagkasunduin silang dalawa, ang Diyos at ang mga taong makasalanan, sa isang katawan, sa Diyos. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan. Ayan, merong isang katawan na na siyang tinatawag na pagkakasundo ng Diyos at ng mga tao, nang alisin niya ang tinatawag na pader, ating mga kasalanan na nagpahiwalay sa atin sa Diyos, sa isang katawan, sa pamamagitan nga ng krus, na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Adin ba yung katawan na yon? Colosos 1:18. Si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ano ba yung iglesia? Yan nga po ang itinayo ng Panginoong Jesucristo sa siyudad ng Jerusalem ng Hudia. Na ito ang tinutularan natin sa huling araw na ito, unang Tesalonica 2:14. Sapagkat kayo mga kapatid nagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Hudia kay Kristo Jesus. Mga kapatid, ito ang taong bago. Kaya nga tayo ang tinatawag na katawan ni Kristo. At kung bakit, doon tayo kinakailangan na naroroon sa kanyang katawan na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, unang itinayo sa Jerusalem ng Hudia, anyo 32. Buksan ninyo ang Colosos 1:14, siyang kinaroroonan
ng katubusan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ayan. Kaya nga, yung taong bago, hindi po nagpapakilalang si Kristo'y tao. Sapagkat tandaan ninyo, may isang Diyos na tagapagligtas. At ang wika sa atin kanina, walang iba maliban sa akin. Sa makatwid, iisa lang ang tagapagligtas. Kung sasabihin ninyong si Kristo'y tao, bakit sinabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, na ang Kristo ang tagapagligtas? Magiging dalawa na ang Diyos. Sa makatwid, ang tagapagligtas na Kristo na taong bago, yaon ang tinatawag na espiritual na katawan ng Panginoon, ang tinatawag na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit nga po baga? Ito, magandang tanong. Bakit nga po baga walang sino man tao na makapagliligtas ng kanyang kapwa-tao? Jeremias 17:5. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Dito po, ito'y dinidiskute ng maraming pilosopo. Yan, kapatid na Cirilo, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso humihiwalay sa Diyos. Jeremias 17:5, yan ay sa individual na tao. Sinusumpa ng Diyos ang mga tao na ang kanilang prinsipyo sa buhay, ako ang tumutulong sa aking sarili, ako'y malakas, ako'y bata pa, ako'y matalino, ako'y mayaman. Yan ang mga tao na sinusumpa ng Diyos. Pero yung tumatawag sa ibang tao, kamukha naming mga Katoliko, tumatawag kami kay Aba Ginoong Maria, paulit-ulit, kay San Pedro, tigas kang di mamagkano, mga kapatid, hindi po ikakasalanan yon. Hindi raw kasalanan yon. Mga kapatid, bang ibig na ituro nito? Sang-ayon sa banal na kasulatan na hindi tayo dapat tumawag sa kanino mang tao. Bakit po? Romanos 3:10. Hindi ko nababasahin lahat. Walang taong matuwid. Wala kahit isa. Ang ibig mo sabihin, kapatid na Cirilo, si Birhen Maria, hindi matuwid. Hindi kayo nakikinig na mabuti. Wala po kami sinasabing gayon. Ang sinasabi namin, yung sinalita ng Diyos sa Biblia sa pamamagitan ni Apostol Pablo sa kanyang 3:10-18 ng Romanos. Bakit ayaw ng Diyos magtitiwala, tatawag tayo, hihingi ng tulong sa tao? Lahat ng tao masama. Mga kapatid, kung yan ang sinasabi ng Biblia, pati ako masama. Di masama ako. Talaga namang masama ako Sinabi ko ba sa inyong ako'y banal? Hindi po ako banal. Wala pong banal sa amin. Pero kami nagpapakabanal at nalalaman namin ang paraan ng pagpapakabanal. Tandaan ninyo yan. Masama sa inyo, nabasa na sa inyo, binasa na ninyo, sa aba ninyo, tumitiwala kayo kay Birhen Maria, kay Pedro, kay Lorenzo Ruiz, sa mga papa sa Roma, yung iba namang iglesia ng tao, sa kanilang obispo, magaling si obispo ganyan, diksyonaryo ng Biblia si obispo ganon, tiwala kami sa kanila, sa aba ng inyong mga kaluluwa. Mga kapatid, huwag kayong magagalit sa akin. Binabasa lang natin Ngayon, huling-huling katanungan, ano po ang pinakabanal na layunin at ibinangon sa atin ng Diyos ang paksang ito? Huling-huling katanungan. Malakias 3:7, panahon pa ng inyong mga magulang, panahon pa ni Nunong Noah, panahon pa ni Daniel, ni Job, panahon pa ng mga Birhen Maria ninyo, nagpakaligaw na kayo sa aking tuntunin, hindi ninyo tinalima, manumbalik kayo sa akin. Ang sabi ng Diyos, ako ay manunumbalik sa inyo. Ito ang layunin, kaya ito itinuturo. Umalis kayo dyan sa mga pagsamba sa larawan. Umalis kayo sa pagsamba sa mga tao. Bumalik kayo sa akin, ang wika ng Diyos. Paano tayo manunumbalik sa Kanya? Isaias 1:18. Magsiparito kayo ngayon. Tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong kasalanan ay maging mapula, ito'y magiging mapuputi na parang niebe.
Bagaman maging mapulang gaya sa matingkad na pula, magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Paanong paraan? Kung kayo magkukusa at magmamasunurin, magsisikain kayo ng buti ng lupain. Napakaganda. Amen. Simpleng-simple, manumbalik kayo sa akin, ako'y manunumbalik sa inyo. Nasaan ba? Nasaan ba ang Diyos at sino ang Panginoon na panunumbalikan natin? Mateo 11:28. Magsiparito kayo sa akin ang wika ng Panginoong Jesucristo, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, kayo'y aking papagpapahingahin, pasanin ninyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok, magaang ang aking pasan. Magsiparito kayo sa akin ang wika ng Diyos, manumbali kayo sa akin. Sino ang panunumbalikan natin? Magsiparito kayo sa akin, kayong nangabibigat ang lubha, ang Panginoong Jesucristo. Masusumpungan ninyo ang aking kapayapaan. Mga kapatid, papuputuin tayo ng ating Panginoon Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Saan po baga natin susundan, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo? Saan natin siya, paruroonan? San Juan 12:26. Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, sumunod sa akin, ang wika ng Panginoong Jesucristo, at kung saan ako naroroon, doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao maglingkod sa akin, siya ay pararangalan ng Ama. Mga kapatid, kung ang sino man tao gusto sumunod sa akin, gusto kong sumunod Gusto kong malinis ang aking mga kasalanan. Ikaw ang tagapagligtas. Ikaw ang tagapamagitan. Ikaw ang taong bago. Saan ka naroon, Panginoon? Kung saan ako naroon. Saan ka naroon? Si Kristo ang ulo ng katawan. Sa makatwid bagay ng iglesia, sa iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, dito tayo babanalin ng Diyos. At ito po ang bago at buhay na daan. Hebreo 10:19-20. Makakapasok tayo dito ng tinatawag na walang obligasyon, libre. Walang mananakot sa inyo, walang hihingi ng abuloy sa inyo. Ang lahat ng bagay, pagkakaloob sa atin ng Diyos na walang bayad para makarating tayo sa kanyang kinaroroonan hanggang doon sa langit. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Wala pong sino mang tagapamagitan. Hindi po si Birhen Maria, hindi po si Lorenzo Ruiz, hindi po yung mga papa sa Roma na yan. Sa aba ng tao, susumpain kayo ng Diyos kapag ang tiwala ninyo ay sa inyong kapwa-tao, buhay man, banal man, o patay man. Wala pong silbi. Manumbalik tayo sa katotohanan ayon sa itinuturo sa atin ng ating paksa, Ezekiel 14:14. Hindi maililigtas ng sinuman na tao ang sinumang kapwa-tao nila. Mga kapatid at mga magulang, bumalik tayo sa Diyos, maglingkod tayo sa Kanya, sa Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus. Ito nawa'y pagpala ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen. At ngayon po ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, pamamatnubay at kagalingan, gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon. Ito nawa ang kanyang ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa darating na linggo, kung tayo po ay binubuhay pa ng Diyos. Amen. Salamat po sa inyong lahat.